Hi, good afternoon. Magandang hapon sa lahat ng idol. Ako po ay mag-share sa inyo ng kwento. Ako ay nagluluto ng fried chicken. Dalawa lang kakain, dalawang hiwa. Alam mo mga kaibigan, isi-share ko lang po sa inyo ang naging buhay ko sa ngayon. At hindi po ako nagsishare para ipagyabang o ipainggit ba, ganun. Hindi po ako ganun. Ako po nagsishare para ma-share ko din kung ano yung natutunan ko sa buhay. Na ako po nangarap ng mga pangarap lang naman yun kasi ang pangarap wala naman pong bayad. Nung araw kasi isipin mo yung nangyari sa amin buhay sa ngayon. Nung araw kasi isipin mo titinda po ako, naglalakad lang po ako sa highway, kalsada kung saan sulok ng mga lugar. Nilalakad ko lang po yan, naghahanap buhay ako. Ako po yung isang vendors na tao, nagtitinda po ako. Kung ano po ipapatinda sa akin ng aking mga kapitbahay at kakilala, tinitinda ko po para po kami makaraos sa aming buhay kasi marami po ako naging anak. 7 po ang naging anak ko. Yun po ang nangyari. Nagsikap po ako at nanganak ng mga anak naman ng mga mababait. Yun naman po yung ibinigay sa akin ng Panginoon na hindi naman po ako nagsisi hanggang ngayon. Kasi po, kung hindi po ako nanganak ng mga mababait, di ko alam kung saan din ako ngayon pupulutin dahil matanda na po ako, hindi na po ako makakapagtrabaho kasi matanda na po. Mabuti na lang po ang mga anak ko kasi may pangarap din, naranasan po yung hirap ng buhay nung araw na totoo lang mga kaibigan. Ang buhay po namin nung araw, yung 1 kilo, yung kalahating kilong bigas po, yun po ay yung amin. Pinagkakasiya kung ilan po kami sa loob ng bahay. Yun po, inahati-hati na lang po namin, takal-takal para hindi po mag-inggitan ang mga anak ko. Kumbaga, nandun sila nakahilera habang nagsasandok ako ng kanin na ito, pantay-pantay lang ang hati para walang mag-away-away sa magkakapatid. Kasi hindi din pwede na marami yung isa, mas unti yung isa. Ganun po, hinahati-hati ko po yun mga idol. Sa madaling salita po, ako po yung nangangarap habang naglalakad po ako, nagtitinda na sana po magkaganito po ako, makabili po ako ng, hindi na po ako maglalakad. Hanggang sa ngayon po, nag-birthday po ako, nag-60 po ako ngayong taon, 2024. Ako po tuwan-tuwa sa buhay ko dahil may mga anak na talagang hindi ko din iniisip na mariregaluhan ako ng mga ganun. Yun po ang nangyari. Tuwan-tuwa po ako kasi hindi ko po alam mga ganun po ang gagawin nila sa amin. So, surprise po ang ginawa nila sa amin. Wala po kaming kaalam-alam. Nervyos pa po ako. Hanggang sa dumating ang punto na nababali-balitaan ko lang na sabing gano'n, naririgaluhan po yung papa nila ng ganyan sasakyan. Hindi ko po yun inaasahan din kasi di po ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Hanggang sa sinasabi nga, mayroon nga, totoo nga, hanggang sa inantay namin ang birthday niya ng at least ng January, hindi po nakarating. Sabi nung anak ko na magre-regalo, ay nagka-aberya po ang ahente. Yun po yung aming inantay, kaya hindi na po na-surprise yung kanilang iniregalo hanggang sa may dumating po na iba naman pong klase na surprise yung dun sa isa kong anak na ginulat kami na akala ko naman na ano naman po yung dumating sa amin na biyaya na hindi po namin inaasahan. Nga sobra ang nervous ko at natakot din ako doon, akala ko kung ano na. Yun po, yung nangyari na po na pinakita na po na ganun po, yun po talaga naman sila may kanya-kanya silang pautot sa amin mag-asawa sa kanilang papa at saka sa akin. Sobra po na nakakatuwa ang ginawa nila at nakaka-nervyos.
Ayun po, hanggang sa dumating po ang punto na inilabas na po yung unit, natutuo pala talaga na may regalo talagang ganun. Yan po mga idol, ayun po kasi ako po nangangarap din po. Walang imposible sa pangarap mga idol. Basta mangarap lang po kayo ng tuloy-tuloy, ibibigay po sa inyo ng Panginoon. Sabayan po nyo ng panalangin, pangalawa sa Panginoon, at pangalawa sana bigyan ng magandang pangangatawan ang mga anak niyo at iyon din na makakapagbigay ng katuparan ng inyong pangarap pag ang mga anak talaga mababait. Ganun. Ganun po yun mga idol, mga nanay at tatay. Huwag po tayong mag-alala sa ating buhay kasi hindi po natin alam kung anong... Oh! Mamaya. Ayun po yung nangyari. Kaya po ito idol, kinikwento lang po ang buhay ko. Yun po yung buhay namin, pamilya na talagang di namin naasahan. Simple lang, nakaraos at nagkaroon pa ng bonus na maliit na tirahan at sasakyan kahit papano para hindi na daw kami namumroblema kung saan kami pupunta mamamasyal. Okay po, kaya marami pong salamat sa lahat at mga anak ko, sa lahat ng mga anak ko na nakakaisip ng ganun, isa, lalo na kay Lani, kay Sylvia, kay Venus. Marami po sa inyo salamat mga anak, Kalano, Judith, Mel, Daisy. Wala po akong inaanuhan sa inyong mga anak, kaya pantay-pantay lang po kayo. Walang magtatampo sa akin kahit sino man sa inyo kasi lahat ko naman kayo talagang mahal. Hindi lang ninyo mahalata yan. Alam naman ninyo ang aking hinahangad sa inyong buhay, lumakas lang ang inyong mga katawan. Huwag sana kayong magkasakit. Di bali ako magkasakit, kayang-kaya ko yung aking sarili. Yun lang po, ayoko ng mga nakakaranas kayo ng mga sakit kasi alam mo naman ako, hindi lang ako nagsasalita pero masakit din sa akin. Di bali na lang ako magkasakit, kakayanin ko kasi nakayanan ko nga kayo palakihin, na ilang kayo, ay lalo na pa kayo, kayang-kaya ko din po yung sakit, i-handle kung ano man yung darating sa akin sakit, kayang-kaya ko pa po yun. Kaya maraming salamat sa mga anak ko na laging nag-aalala sa amin. Sana pagpalain kayo, God bless po sa inyo lahat, at sana habang nabubuhay kami ay talagang natutuwa kami sa inyo lahat at sa mga apo ko lahat. Tuwang-tuwa ako dahil nagkaroon ako ng mga apo ng mga magaganda, mga hulog ng Panginoon. Yun lang po mga idol. Thank you po. Kaya wag tayong huminto sa mga pangarap mga idol. Nandyan lang po yan sa ating tabi kung kailan ibibigay sa atin yan. Para lang yan tayo nililitratuhan pag para na sa atin. Pag binibigay na sa atin, hindi natin alam kung ano yung ibibigay sa atin, swerte sa buhay natin. Kasi ako po, wala din po ako alam. Biglaan lang po sa akin. Ganun lang, nagregalo ang mga anak ko, ganun, sa amin. Kaya, iyon na po yung ating pangarap. Kasi lahat po ng pangarap ko, natupad naman po kahit papaano. Sabi ko, sana hindi na kami mangupahan at minsan di kami nakakabayad ng upa. Ngayon po, sobra-sobra naman po yung aming tinitirahan na hindi na po tinatitirahan yung ibang bahay. Kaya hindi po ako yun lang po, binabahagi ko lang po sa inyo yung aking buhay nga naranasan ko noong araw. Hindi po ako nabaliwala lang sa akin yung nangyari sa akin ngayon. Kasi hindi ako na-excited, hindi din ako ninervyos. Okay lang po, kalmado lang po ako kasi. Hindi ko alam bakit nagkaganon. Siguro dahil sa nananalangin ako lagi na ganon. Kaya ganon lang po ang gawin natin mga idol. Huwag po tayo titigil ng mga pangarap. Wala naman pong bayad ang pangarap. Pangarap po tayo. Kasi ako nangangarap po ako. Kaya hindi po ako naiinggit sa mga kung ano man nakikita nung araw. Hindi po ako kasi nagsisikap po ako. Maghanap buhay po ako. Makakain lang po kami ng kahit papaano. Karaos sa araw-araw. Hindi po ako naiinggit. Kaya sana po yung ngayon, yung nangyari po sa amin, sana tulungan pa din po nyo kami ipanalangin at sana po mangyari din po sa inyo, sa inyong pamilya, yung nangyari sa aking
mga anak sa ngayon. At may anak dyan na tutulungan kayo sa mga parents na medyo nahihirapan. May anak yan na magtatagumpay na yun din ang tatayo ng buhay sa inyo. Thank you po. God bless po sa lahat mga idol. At maraming salamat. Sana magustuhan nyo ito. Thank you. Bye-bye.